Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at Luzon, Visayas, Mindanao sa buong Pilipinas. Welcome po sa atin dito sa Tabsong Viewpoints. So, atin pong ituloy yung ating talakayan. So, again, ibabalik ko po ang ating discussion dun sa tinatawag nating fake news, disinformation, uh, false narrative na mga pinapakalat ng di umano yung mga kasama natin sa social media na tinaguri ang social media fake news peddlers, disinformation at false narrative influencer blogger. So again, yan po ay nagkakaroon ng ongoing na investigation ngayon sa Congress at inaalam po yung extent kung gaano kalala yung ating nangyayaring mga pagkalat ng fake news at disinformation sa ating social media space. So again, dito po sa Tabsong atin pong tututukan yung ating patuloy na paglaban dito sa maituturing natin na banta sa ating national security, and then kasi ang pinaka-objective po ng fake news at disinformation ito ay pagwatak-watakin ang taong bayan. So bilang po stand dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint, atin pong patuloy na tututukan po ito at lalabanan natin yung ganitong mga lumalaganap na fake news. So dito po, ngayon po sa topic natin ngayon, aralin po natin kung paano po nagpapakalat ng fake news ang mga fake news peddlers na yan. So again, ito po ay marami na pong discussion, paulit-ulit na ito sa social media. Marami na din mga mainstream media na pinagdebatihan ito, ni-report ito. Pero again po, kinakailangan po kasi natin gamitin yung paulit-ulit na reminder sa lahat ng mga nagpa-participate sa social media. Paulit-ulit po natin itong ipaliwanag sa kanila para at least maintindihan nila kung ano yung masamang naidudulot ng fake news, disinformation at false narrative na pinapakalat ng mga kasama nating pinaghihinalaan or ina-accuse na fake news peddlers. Okay? So dito po, paano ba kumakalat? Paano nagpapakalat ng fake news ang mga peddlers? So unang-una nakalagay po dito sa article na ating ipipicture ngayon. Nakalagay dito, paggamit ng social media platform, ginagamit nila ang mga platform gaya ng Facebook, Twitter, YouTube upang mabilis na maabot ang malawak na audience. Dinidistribute nila ang mga peking balita gamit ang mga viral posts at trending topics. So yan po ang paraan na ginagamit ng ating mga kasama na social media influencer na nagpapakalat ng fake news. So ginagamit po nila yung Facebook. So sa ngayon po talagang halos sa lahat ng tao ngayon may tinatawag na social media account. Maging sa Twitter, yung Twitter na palitan na ngayon, naging X na, nabili na ni Elon Musk eh. At syempre yung YouTube na marami din mga vlogger na nagpapakalat ng tinatawag nating fake news, disinformation at false narrative. Okay? So dahil po dito sa sa online social media na to, napakabilis pong magpakalat ng mga tinatawag nating fake news. So kinakailangan po nating maunawaan na yang mga platform na yan ang ginagamit para ma-reach yung mga ordinaryong tao. So dapat po tayo mga ordinaryong tao na gumagamit ng social media space, maging aware po tayo dito sa kumakalat na fake news, disinformation at false narrative. So ang iba pa pong paraan ng pagpapalaganap ng tinatawag nating fake news is yung tinatawag na bots and fakes account. So marami po yan, kahit ako na-observe ko yan pag ako gumagamit ng Facebook. Nakikita po natin may mga Facebook account na nakalak yung account, hindi mo ma-check yung profile noong
ng may account holder. At isa po yan palatandaan na itong account na nasa Facebook na ito ay pinagmumulan or source ng tinatawag nating fake news, disinformation at false narrative. So nakalagay po dito sa article, gumagamit sila ng automated bots o yung parang or peking account upang palaganapin ang maling impormasyon at manipulahin ang trending discussion. So again po, tayong mga nasa sa social media, maging aware po tayo pag tayo ay nakikipag-interact or nagbibigay ng comment at may nag-reply dun sa comment natin. Kadalasan po yan mga nagre-reply sa atin, yan po ay mga faking account. So ibig sabihin, hindi po dapat tayo kaagad nag-i-engage dun sa mga ganitong fake accounts. Kasi ang layunin lang po niyan ay manipulahin yung ating pananaw at saka yung syempre pagka po kasi trending yung discussion, diyan mo nga pumapasok po yung mga nagpapakalat ng fake news, disinformation, ginugulo nila yung usapan, topic, naglalabas sila doon ng mga negative na post, contradicting dun sa realidad ng topic, at saka nagpapasok sila dun ng mga tinatawag natin wala namang kaugnayan dun sa discussion. So dapat po tayong mga nasa social media anuhin natin, maging aware po tayo dito sa mga scheme na ginagamit ng mga fake news peddlers na to. So isa pang paraan po para nagpapaglaganap ng tinatawag nating fake news is yung sensationalism at clickbait headlines. So tayo po mga ordinaryong netizen na particular na umaasa ng mga information sa social media, maging aware po tayo dun sa mga tinatawag na clickbait headlines. 'Di ba? Yung sinesensationalize nila yung mga caption ng kanilang pinapost regarding kung ano yung topic. So kadalasan po yan, yung pag nag-click tayo dyan kasi napukaw yung intention natin, so nababasa na natin yung mga pag-twist ng information. Nakalagay dito sensationalism and clickbait headlines. So naglalabas sila ng mga nakakagulat at emotional na headline na nag-uudyok ng mabilisang pagbabahagi kahit na kulang o mali ang konteksto ng balita. So paalala po sa mga mahilig ng mag-click sa mga headlines na may ang tema ay sensationalism, lagi po nating ilalagay sa isip natin kung anong purpose noong nung kanilang ipinost na headlines. Kasi marami po diyan ang ginagawa nilang sensation yung para i-click tayo and then magkaroon tayo ng panahon na basahin yung kanilang i-share na information na kung saan pag inanalyze natin yung konteksto ng kanilang pinost na information, makikita kaagad natin na yun po ay it's either nagmamanipulate lang ng information or hindi malinaw yung konteksto ng balita. So mag-ingat po tayo diyan sa mga ganyang klase ng scheme na paraan na ginagamit ng mga social media fake news peddlers. So ito pa po ang isang paraan ng tinatawag na paraan nila paano sila nagpapalaganap ng fake news at disinformation. So yung tinatawag na echo chamber at filter bubbles. So, pinapalakas nila ang kanilang mensahe sa pamamagitan ng pag-target sa mga grupo o komunidad na may iisang paniniwala. Sa ganitong paraan, nahuhuli lang nila ang mga taong madaling maniwala sa kanilang panig. So, ibig sabihin, ito po kadalasan ito dun sa mga tinatawag na group chat, yun, tapos yung mga page, yung Facebook page na kung saan meron silang grupo or community. So nag-aano po sila doon, nag-penetrate po sila doon sa grupo na yon para maghasik ng tinatawag na diskurso o magbigay ng mga maling information para yung mga nakasubscribe doon sa page na yon or group chat magkaroon ng
alinlangan dun sa kanilang pinaglalaban na kung ano man yung kanilang doon itinakda ng community nila doon. So bibigay sila ng diskurso para at least masira nila yung usapan. So yun, ganun po ang ginagawa ng ating mga kasama na nagpapalaganap ng tinatawag na fake news, disinformation at false narrative. So at isa pa po itong paraan, yung tinatawag na paggamit ng maling istatistika at manipuladong larawan. So larawan, video. So image at saka video po. Madalas din nilang ginagamit ang mga out of context na data at manipulated media para bigyang linaw ang peking kwento at lumikha ng panlilinlang. So yan po, makikita natin yan at madalas pong ginagamit yung pagmanipulate ng larawan or ng message or ng post ng it's either ng political personality. Napakarami po niya na gumagamit ng mga maling konteksto. Ang mahirap po kasi diyan, pag hindi kasi natin ipinaliwanag yan sa mga ordinaryong tao na gumagamit ng social media at paulit-ulit po rin nang nakikita yung mga ganyang maling statistic na dahil sa mga manipuladong larawan at video na pinapalaganap niya, nagkakaroon po yan ng nagiging totoo na yun yung kanilang mga nababasa. So dito po sa Tabsong, paulit-ulit po natin i-remind yung mga netizen na kagaya natin na mag-ingat po sa mga ganitong manipuladong larawan, image. Lagi po tayo mag-iisip, gagamitin po natin yung ating tinatawag na critical thinking para malaman natin na yung ating binabasa ay out of context, manipulated yung media na source. Yan, tapos kasi ang purpose lang naman po talaga ng mga ganyang pagmamanipula ng statistic, paggamit ng maling larawan or yung edited na video, yung kadalasang ginagamit na artificial intelligence. Napaka-husay na po ng mga ngayon ng artificial intelligence. Makakakita po tayo dito ng mga nagsasalita na personality with video at mismong kaboses pa nung pero yun po ay artificially generated video. So mag-ingat po tayo sa mga ganong mga information na nakikita natin sa social media. Hindi po lahat na nakikita natin pinopost sa social media ay totoo. Yun po ang lagi nating tandaan. At tayo lang pong mga individual ang makakahadlang sa paglaganap ng tinatawag na fake news, disinformation at false narrative. So dito po sa Tabsong, paulit-ulit nating i-remind yung ating mga ordinaryong mamamayan na gumagamit ng social media na bantayan din natin ang mga ganitong strategy ng mga nagpapalaganap ng fake news, disinformation at false narrative. Yan po ay makakatulong para hindi na ma-amplify yung tinatawag na paghahasik nila ng diskurso sa atin. So ang layunin lang naman po kasi niyan ay pag-away-awayin tayong mga taong bayan, magkaroon tayo ng tinatawag na polarization at pag na-polarize na po tayo, madali na po tayo magagamit para sa kanilang personal agenda, especially kung sino yung nagpapalaganap ng mga ganitong gawain. So ibig sabihin, again, ang goal po natin dito sa Tabsong, so kung makikiisa po kayo sa ating advocacy, ay magkaisa tayong mga Pilipino na labanan yung ganitong klase ng pagmamanipula sa mga mga balita at mga informasyon. So again, kinakailangan po nating magkaroon ng idea kung paano natin ito mai-spot or makikita pag tayo ay nasa social media. So again, syempre kung napansin po natin yung mga paraan ng kung paano natin ma-identify yung tinatawag na fake news, disinformation, ito na lang po ang pinaka-basic. Makikita natin yung sa larawan, sa video, at saka maling paggamit ng statistic. Tinitwist nila yung information. Kaya lagi po tayong
lagi po tayong maghahanap ng authentic na data na kung saan pinapalabas ng ating gobyerno. Kasi yung pong mga data na pinapalabas ng ating gobyerno, yan po ay madaling i-debunk, madaling i-verify. Hindi po kagaya ng mga datos na nakikita natin sa social media na hindi galing sa legitimate source katulad ng ating mga government agency. So lagi po tayong titingin dun sa source ng information para maiwasan po natin yung mga ganitong klase ng panlilinlang na pinapakalat ng mga fake news peddlers sa social media. So dito po sa article na binabasa natin, nakalagay din po dito kung paano natin lalabanan bilang ordinaryong citizen. So ito po ang sinasuggest ng ating article na binasa ngayon: maging mapanuri, mag-verify bago maniwala o i-share ang isang balita. Mag-check ng iba't ibang mapagkakatiwalaang source. Gumamit ng fact-checking website tulad ng Rappler, fact-check section ng Verifiles o kahit lokal na ahensya na nagbabantay sa katotohanan. So yan po yung ating yan po yung minumungkahi ng ating article na binabasa. So again, yung mga yung mga disinformation peddlers na yan, ang una po nilang sinisiraan, dina-downplay nila, sinisiraan nila, itong mga fact-checking website na naka-in place na para bantayan po yung pagmamanipulate ng mga information, katulad ng Rapplers. Unang-una sinisiraan nila itong Rappler. Nakikita natin ito sa mga kabi-kabilang paninira ng through posting. Tapos itong Verifiles na to, sila po yung mga nagpa-fact-check ng isang mga information na mga peke na pinapalabas ng mga fake news peddlers. So yan po ang unang nilang ginagawa, sinisiraan po nila yan. Ang purpose nun kaya sinisiraan yan para mawalan po ng tiwala yung mga taong bayan dito sa mga fact-checking fact-checking website. Okay? So yan po isang way po yan para i-discredit yung mga binibigay na information. Pero dapat po wag tayong maniwala sa paninira niyan kasi unang-una po yung Rappler, Verifiles at any other fact-checking na institution or groups. Ang purpose po niyan ay mag-correct ng mga maling information na pinapalaganap ng ating mga fake news peddlers, blogger, influencers. So sila po yung nagbabantay. So kung tutuusin, gagamitin lang naman po natin dito ang simple analogy. Common sense lang. Bakit ang Rappler ay magbibigay ng maling information na kung saan madaling i-debunk yung kanilang information, di ba? So mas makikita ninyo dito yung mga panliling lang na ginagawa. Samantalang yung naninira dito sa Rappler at sa Verifiles, wala silang ginawa kundi manira. Hindi sila naglalabas ng verifiable information. Doon pa lang guys, matitimbang na natin kung kanino dapat tayo maniniwala. So dapat maniwala po tayo sa mga ipinapalabas na datos ng government agency, mga fact-checking website. Kasi sila po ay may reputasyon na nakataya, di ba? Gumagastos sila ng napakalaking halaga para lang makapagbigay ng tamang information. At verifiable po yan. Pwede nating i-check mismo kung tayo nagdududa dito sa mga fact-checking website nito. Unlike dun sa mga source ng mga information na nagpapalaganap katulad ng mga fake news blogger, influencer, puro dada lang po nila yun sa kanilang mga pananalita. Dahil sa pananalita nila, very convincing, ang bilis nilang maka-attract ng mga common na tao. Doon po nag-uumpisa yung paglaganap ng tinatawag natin fake news, disinformation. So napaka-importante po na labanan natin 'yan. So again, ito po pagpapalawak ng media literacy. Mahalaga ang pag-unawa kung paano gumagana ang media at kung paano nabubuo ang mga balita sa pamamagitan ng critical na pag-iisip or critical thinking. Mas malaki ang tsansa na hindi mahikayat sa mga sensational na balita. So again, dito po sa Tabsong Viewpoint. So ang layunin po natin dito,
sana po ay makiisa kayo dito sa ating advocacy. Ibalik natin yung yung media literacy sa ating mga kababayan. So during past years po, napakatindi po ang mga paninira dito sa ating tinatawag na mainstream media. So dapat po maunawaan ng taong bayan kung paano nagwo-work ang tinatawag na media natin. So unang-una po, kahit sa mga ordinaryong netizen, kagaya natin, basic common sense lang po dapat ang gamitin natin. Ang mainstream media po ay gumagastos ng salapi or ng pera para makakuha ng authentic na information. Nagko-cover po sila sa ating mga agency, kinakalap nila yung information based doon sa sa kung ano yung totoo. So napaka-importante po yung nagre-research sila, nagkakaroon sila ng editorial doon sa kanilang binabalita, at ang pinapangalagaan po nila diyan yung tinatawag na na ethics ng media. Yun po ang ethics ng media, wala po yan sa mga fake news peddlers at saka influencer. So kinakailangan po nating magkaroon ng distinction kung alin yung paniniwalaan natin, kung yung mainstream media ba or yung mga social media influencer na walang ginawa kundi magpakalat ng fake news, disinformation at false narrative. So common sense dictate po sa ating mga tao, dapat maniwala po tayo dun sa mga nagbibigay ng information na inauthenticated at base sa real data. Again, yun po ang pinaka-importante, yung katotohanan. So nakakalungkot po at mas pinipili pa ng ating ibang mga yung mga netizen na mas maniwala dun sa napakalinaw na fake news, disinformation at false narrative. So yun po ang pinaka-critical dun sa atin. Dapat ibalik po natin yung media literacy sa ating mga kababayan. Dapat ibalik natin sa ordinary citizen yung kahalagahan ng authentic na information na pinapahamahagi ng ating gobyerno sa pamamagitan ng mainstream media. Sa ngayon lumalabas po kasi lahat po ng ngayon ng source ng information is sinisiraan ng mga fake news peddlers na yan, yung source ng information sa mainstream media, maging yung sa mga data na galing sa gobyerno po, sinisiraan din nila or dina-downplay nila, at ang gusto nila, ang mga tao na nasa social media ay sila yung paniwalaan yung puro salita nila na wala namang basehan. Hindi sila gumagamit ng talagang authentic data. Yun po yung nakakalungkot dito eh. So ito pa po, paano natin lalabanan yung pagkalat ng fake news information, yung tinatawag na pagbasa ng buong artikulo at konteksto. Huwag agad mag-react sa nakakashock na headline. Basahin ang buong artikulo at hanapin kung may corroborating details mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang media outlets. Ito nga po yung sinasabi natin sa dapat ibalik po natin yung ating media literacy. So kadalasan may mga mababasa po tayo sa social media or mapapanood natin mga vlogger, nagbibigay sila ng mga article, commentary sa isang balita or information, pero panoodin natin yung buong headline, basahin natin yung mismong artikulo. Tingnan natin kung may basihan ba yung mga binibigay nilang detalye, at makikita naman po natin yan kung yung mga yung article ay nagbibigay ng mga information na madaling i-verify. At the same time, mapapansin po natin yan sa mainstream media, halos pare-parehas naman ng binabalita eh. So ang ibig sabihin po nun, pagka ang mga mainstream media ay halos the same yung mga binabalita at the same yung information, most likely ang common sense po nun is totoo yung yung information na binabalita nila. Kasi otherwise, kung ang information na nanggagaling sa mainstream media ay hindi makatotohanan, makikita natin yan sa ibang mainstream media. The same article pero magkaiba sila ng
ng information. So madali po nating i-verify yan. So again, tama po yung sinasabi dito sa article na to, na ibalik natin yung pagtitiwala natin sa mga article ng ng mainstream media na taon na din ang binilang ng paninira ng mga tinatawag nating fake news peddler, influencer at saka mga vlogger. So again, yan. So isang paalala po dito, mag-ingat sa pagbabahagi bago i-share sa social media. Siguraduhin tama at napatunayan ang information. Ang bawat i-share ay maaring magpalaganap ng maling information sa malawak na audience. Okay, ito po yung isang magandang paalala sa atin na mga nagpa-participate sa social media. Yung bago natin i-share yung information, siguraduhin na natin na tama yung ating i-share. Kasi tayo pong mga ordinaryong netizen or may mga social media account na bumabasa lang ng mga information, dapat meron po kasi tayong responsibilidad na wag makapagbahagi ng mga fake news, disinformation at false narrative. Although kahit hindi po tayo mag-share, napaka-importante na wag lang po tayong maniwala doon sa nabasa natin na fake news. Malaking tulong na po yun sa pagtanggal ng tinatawag nating fake news, disinformation at false narrative sa social media. Yung wag lang tayong maniwala, malaking bagay na yun. Lalo na po mga kababayan, kung hindi natin i-share yung fake news, disinformation. Kaya tayo po mag-iingat po tayo pag nakabasa ng information. Basahin muna natin yung kompleto na article bago tayo magbibigay ng comment. Ako, madalas po akong ganyan ang ginagawa ko. Binabasa ko muna yung the whole information ng article, tapos inaalam ko kung ito ba ay nakakatulong sa pag-unlad ng bayan, nakakatulong ba itong magkaisa ang taong bayan. Yan, bago ako nagbibigay ng aking komento. So dapat po tayo mga ordinaryong tao na nakabasa ng mga tinatawag nating information sa social media, maging careful po tayo sa pag-share, pag-comment at pag-reply dun sa ating mga pinopost natin. So isa po yan nating responsibilidad na dapat nating laging isip pag tayo po ay nasa social media space. Yun po ang ating stand dito sa ating Tabsong Viewpoint. So isa pa pong paraan para ma-stop natin yung paglaganap ng tinatawag na fake news, disinformation, according dito sa article na binabasa natin, ayan, i-report ang faking balita. Kung makakakita ng balitang kahina-hinala, gamitin ang reporting features ng social media platform upang i-plug ang content. Makakatulong ito sa mabilisang pag-alis ng maling information mula sa platform. So ibig sabihin, tayo pong mga ordinaryong netizen na very particulate sa paggamit ng social media, tayo po ay makakatulong sa pagpigil ng tinatawag nating paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative sa social media. Unang-una, wag po tayong maniniwala kaagad dun sa asing nabasang information or post na nababasa sa social media. Pangalawa, iwasan po nating mag-share kung hindi natin na-verify yung information, yung authenticity nun. So, napaka-importante po yun. And pangalawa, bago po tayo mag-comment or magbigay ng ating opinion doon sa nabasa nating article, alamin po muna natin kung yun po ay may saysay bang pagkomentuhan. Kasi po may effect po yan, kasi pagka tayo ay nag-comment, nag-like dun sa isang article, nagkakaroon po yan tinatawag na virality effect. So ibig sabihin, yung pag-share, pagko-comment pa lang, nagiging po yan, na tumataas po ang rating dun sa tinatawag nating algorithm na nag-a-analyze ng kung ang isang post sa social media ay dapat ipalaganap pa sa mas nakakarami. So ibig sabihin, yung pong simpleng pag-comment at pag-share, pagla-like ng isang article na pinost sa social media, yan pa lang po, yung interaction na yan po ay nagiging nagtitrigger na po yan para mas lumaganap pa yung information. Kaya very careful po tayo doon sa ating pag-interact ng article na pinaghihinalaan natin na fake news, disinformation at
false narrative. Okay? Mas maganda po iwasan na natin mag-comment, iwasan natin mag-like pag nabasa natin yon. Kasi the more na nag-e-interact tayo doon, mas nagiging viral. Which is yun po ang purpose ng ng mga social media false narrative influencer na gusto nila mangyari doon sa kanilang post. Mas maging interactive, maging clickable siya, kaya nga nagiging sensationalize. So, yung po yung mga simpleng gawain na yon na dapat nating i-observe pag tayo po ay nagbabasa ng any information sa social media ay malaking tulong na po. Aside dun sa pagre-report ng mga faking balita. Yung interaction mo na ginagawa natin, yung pag-like, yung pag-share at saka pag-comment, pag-reply, yan po ay nakakatulong mismo sa pagpapalaganap ng fake news, disinformation at false narrative. Yan. So again, reminder po sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at responsible sa paggamit ng media, makakatulong ang bawat isa sa paglaban sa paglaganap ng fake news at disinformation. Yun po yung article na binasa natin ngayon. Sana po marami kayong natutunan kung paano natin lalabanan yung paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative na ginagamit ng mga ng mga pagsamantala na mga naglalayon lang na pagwatak-watakin ang sambayan ng Pilipino. So again, dito po sa Tabsong Viewpoint, kung po kayo ay naniniwala sa ating advocacy na magkaisa ang buong Pilipinas para sa pag-unlad ng bayan, please like and comment po doon sa ating mga content, and mag-subscribe na din po kayo kung ang layunin natin ay magkaisa at magkaroon tayo ng magandang lipunan, magkaroon tayo ng masaganang pamumuhay at maunlad na bayan. Dito lang po yan sa Tabsong, at yan po ang ating advocacy at patuloy na itutulak natin dito sa ating social media account na ito, yung Tabsong Viewpoint. So maraming salamat po, at yun ang ating topic. Patuloy po nating labanan ang paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po, at again, sa lahat po, peace.